Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin si Bak Sibuying. Nako, heto na. Nagkarma Sirmulya tanggal ang tabang. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay subscribe na po. Yan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, no? Si Castro. Ayan. Mula po sa Jamie News, ayan, Malacanang on Friday asked the public not to be negative on the actions of the government regarding the anomalous flood control projects. Ayan mga kababayan, nakikiusap na po. Nakikiusap na po si Yusek Claire Castro na huwag tayong maging negatibo. Ibig sabihin, maging positibo tayo sa korupsyon sa ating bansa. Nako po. Isa pa, paano hindi magiging negatibo ang impression ng bawat isang Pilipino kung ang investigasyon naman ninyo ay kaduda-duda. Ayan mga kabayan. Hindi isinasa publiko. Wala ba kayong tiwala sa taong bayan? Di ba? Makikinig lang naman yan. Makikiusisa kung totoo ba or mali ang inyong mga pagdesisyon diyan sa ICI na yan, di ba? Tapos makikiusap kayo na huwag maging negatibo ang reaksyon ng bawat isang Pilipino sa korupsyon. Talagang negatibo po ang korupsyon. That's why yung reaction din ng taong bayan ay negatibo. Now, for us not to be negative, no, sa gobyerno, gumawa po kayo ng mga mabubuting gawain ng gobyerno so that the people will follow and give a good reaction. Nako, positive reaction. Yun pala ang gusto ninyo Bakit hindi nyo ginagawa ang mga trabaho ninyo? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, pasadahan din po natin itong si Martires mga kababayan, no? Sabi po dito ni former Ombudsman Martires, hindi ako diehard digong. Hindi ako DDS. In fact, I am a Marcos loyalist. Yung tatay ni Marcos hindi itong presidente, BBM. Nako. Hinahangaan ko lang yung dating presidente Duterte, no? Sa pagiging isang maginoo, isang taong inirerespeto ang trabaho ng kanyang kapwa, kawani ng gobyerno. Ayan, mga kababayan. Ngayon, Sirmulya, nire-respeto ba ang ibang kawani ng gobyerno? Pinangungunahan pa nga di ba? Paano natin masasabi yon? For example na lang, mga kabayan, yung nasunog na building ng DPWH, di ba? Sirmulya ang unang-unang nagpa-presscon. Sabi niya ay dapat itong imbestigahan ng NBI at BFP para matukoy kung ano talaga ang dahilan. Biruin mo na yan. Ombudsman yan, puro kasi papreskon itong siya Boying, no? Nilinaw ni former Ombudsman Samuel Martires na hindi siya diehard Duterte supporter kahit siya ay inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang associate ng Korte Suprema at kalaunan ay bilang ombudsman. Sa isang panayam, sinabi ni Martires na mas malalim ang kanyang pagkakakilanlan bilang taga-sugpo
ng taga-suporta ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero nilinaw na hindi ito kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. Ayan. Pahiya na naman si The Jr. Papreskon kasi ng papreskon na itong balita. Papreskon kasi ng papreskon itong si ayon pa kay former Ombudsman Samuel Martires, hindi tungkulin ng Ombudsman ang araw-araw na preskon. Yun yung sinasabi ko ng mga nakaraang vlogs. Ombudsman should act or must act whenever there is a case, no, na isinasampa sa kanila or mayroon pong nagrereklamo sa kanila against the government officials, no? Pero kahit wala, mga kababayan, nako, preskon itong si Remulla. Sabi pa dito ni Martires, para sabihin ito ay ginagawa ko na ipahayag sa mga tao na nilagdaan ko ang kautusan sa pagpapatalsik kay Senator Juan de la Cruz. Ayan. Marahil ang aking kahalili na si Remulla ito, ngayon ay ginagawa ito. Pero ako, ayokong magpasikat kapalit ng dangal ng mga taong hindi pa hinahatulan ng korte. Correct. Palakpakan po natin. Puro ka kasi papreskon, puro ka papogi. Wala ka namang nilalabas na ebidensya, kulang ka pa sa research. Aray ko po. Diba? Sa gitna ng usapin sa pagitan ng nina Ombudsman Boying Remulla at dating Ombudsman Samuel Martires, kaugnay ng umano'y secret decision sa kaso ni Senator Joel Villanueva, nanindigan si Martires na hindi tungkulin ng Ombudsman ang magpapreskon para ipagyabang ang kanyang mga desisyon. Hindi tungkulin ng Ombudsman ang araw-araw na pagsasagawa ng press conference para sabihin ito ang ginagawa ko. Ayan. Si Boying, very transparent naman. Nasobrahan sa pagiging transparent si Boying, no? Kahit konting preskon agad. Para sabihin transparent siya. No, in fact, hindi naman. Mga kababayan. Diba? Maybe they are just doing this, no, to may cover. Baka meron po silang ginagawang kalokohan naman at ginagawa lang itong diversionary tactics, no, na dinadivert lang nila yung kung anumang issue na posibleng kinahaharap nila ngayon. No, yun pong nakikita ko because, no, pinalaya nila binasura yung kaso, no, ni former Cebu Governor Gwendolyn Garcia. So maybe para hindi po na tumutok doon ang taong bayan sa pagpapalaya nila o sa pagbasura ng kaso, eto tirahin natin isang senador. Sikat ito. Diba? Hindi na mapapag-usapan si Gwendolyn Garcia. Pero bakit nga ba ninyo pinalaya agad, binasura agad yung kaso, no, ni Gwendolyn Garcia ng Cebu? May something talaga dito. If you're not an allied, no, may kahaharapin ka. But if you are an allied, so kahit anong pa dyan, ebidensya, no, lalaya at lalaya ka. Maaabsuelto at maaabsuelto ka. So yan, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin ito. Pangulong Marcos inutos ang agarang pagtugon sa kakulangan ng mga classroom sa bansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang catch-up plan upang mapabilisin ang konstruksyon ng mga classroom sa buong bansa. Ang direktiba na ay kasunod ng ulat na 22 lamang ang sa target na 1,700 classrooms ang natapos ngayong taon, na bagay na ikinabahala ng Pangulo. Ayan, mga
Bakit palaging late po, no? Ang Pangulo. Palagi po siyang late ang kanyang right decision, no? For example na lang sa flood control projects, di ba? Umabot pa ng 1 taon para imbestigahan. Ngayon naman po dito sa classrooms, no? Sana hindi na tayo aabot sa ganito no? Kung yung mga tao nire-respeto ang ating Pangulo. I think yung mga tauhan po ni President Bongbong Marcos Jr. ay hindi po siya nire-respeto. Bakit? Isipin mo 1,700 classrooms, 22 lang ang ginawa. Diba? May respeto ka ba dyan sa presidente? Wala. Bagkus ay parang it implicates that ginagawa naman nila to gawin na rin natin to. Diba? Parang ganun po ang lumalabas mga kababayan. Ginagawa nga ito sa mataas na diba? Sa mga opisyal ng gobyerno. Tayo sa baba, 22 lang ang gagawin natin sa 1,700, diba? Para mahaba pa yung natin, trabaho. Nako po. Tapos ito si Claire Castro sinigundahan, no? Malacanang may catch-up plan upang dagdagan 2 classrooms na naipatayo ng DPWH. Ayan. Ngayon, mayroon na po silang plano. Nung nagsisimula pa lang, wala silang plano. Kaya nga naging 22 lang. Pero ngayon, dahil nagkakabukingan na, mayroon na silang plano. Diba? Ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Hindi na itutuloy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang planong pagpapadala ng liham kay Senate President Tito Soto na naglalayon sanang agad ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Maalalang mayroon ng dismissal order laban kay Villanueva matapos sabihin noon ng ombudsman na guilty ito sa grave misconduct, serious dishonesty and conduct prejudicial to the interest of service dahil sa umano'y pagkakasangkot sa 10 million pork barrel scam noong siya pa ay miyembro ng Kamara. Sa kabila nito, hindi na ipatupad ng Senado ang naturang kautusan dahil wala raw itong jurisdiction para dito. Sa isang panayam kaninang umaga kay Remulla, sinabi nitong para maituloy ito ay kakailanganin muna ng letter na ipadadala sa Senado at ang Senate President ang siya mismong magpapatupad nito. Samantala ngayong hapon, sinabi ng Ombudsman na hindi na siya magpapadala ng liham sa Senado. So yan mga kababayan, meron po tayong ombudsman, no? Na laban-laban, na bawi-bawi. Ayan, parang hindi parang ginagawang katatawanan ang gobyerno, no? The government system is not a joke, Remulla, no? You should be serious, no? Kung ano man pong pagdesisyon ang gagawin nyo. Hindi po yung bara-bara. Kasi once na nagbitaw ka na, no? Ng mga salita, it is really hard to bawiin pa yan. Diba? Mahirap na yan. Diba? Pag nakapagsalita ka na, mahirap nang bawiin yan. Pero pwede naman, di ba? Pwede mong bawiin yan. But the prints, no? Kumbaga, ba, yung prints niyan ay nakatatak na sa sa utak ng bawat isang Pilipino that you are not credible, you are not a good leader, di ba? You are not fair and just. Ayan po, ganun po ang lumalabas diyan mga kababayan. Kasi gusto mo lang, no? Gusto mo lang kung sino ang gusto mong pagtripan,
Diba? Yun ang tinitira nyo. Nasurpresa siya sa secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires na pahintulutan ang mosyon ni Villanueva para sa reconsideration. Ito ang magbabaliktad sa 2016 order na inisyu naman ni Nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales. Samantala, matapos banggitin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapadala siya ng liham kay Senate President Tito Soto para subukang ipatupad ang dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva, agad din nilabas sa publiko ang kopya ng mga resibo na nagpapakitang wala na siyang kinakaharap na kaso sa Ombudsman. Para sa kabuang detalye ng report, ipinakita ni Senator Joel Villanueva ang kopya ng mga resibo na siyang hawak nga na nagpapakita naman na wala na siyang kasong kinakaharap dito nga sa Office of the Ombudsman. Ito ang naging aksyon ng senador matapos na sabihin nga ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na magpapadala siya ng liham kay Senate President Tito Soto para subukang ipatupad ang dismissal order laban kay Villanueva noong 2016. Ayon kay Villanueva, inaasahan na raw niyang mangyayari ang harassment at maging ang fake news na ito laban sa kanya. Maaalala noong 2016, ipinag-utos nga ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na alisin mula sa pagseserbisyo sa publiko si Villanueva dahil sa di umano'y maling paggamit nito sa 10 million pesos na pork barrel allocation noong 2008. Samantala sa kopya nga ng desisyon ng Ombudsman noong 2019 na ibinahagi naman ni Villanueva ay makikitang dismiss na ang kaso sa kanya dahil nga raw sa kawalan ng probable cause tungkol sa mga pirma niya. Sa clearance din na galing sa Ombudsman na may date na September 9, 2025 mababasa na wala ng pending na kriminal at maging administrative case si Villanueva. Pag-usapan natin, napaka-importante nito. So yan mga kabayan, talagang ito si Boying tinalaga dyan sa Ombudsman para mangharas ng kalaban sa politika. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.